Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. So nandito po tayo ngayon sa pagpapatuloy po natin ang ating pinag-aaralan. Topic po natin ay Control Your 5M. Yan, napakinggan po natin nabanggit ni Pastora Irish about sa 5M. Ito po yung number 1, your mouth, control your mouth. So dadako naman po tayo dito sa number 2. Yan. Control your mind. So, samahan niyo po ako at pag-aralan po natin ano ba yung mga bagay na pwedeng makatulong sa atin. Bakit natin kailangan, una-una, kontrolin yung bibig natin, mga salitang lumalabas sa bibig natin. Pangalawa, number 2 is your mind. So, bakit natin kailangan kontrolin? At ano ba yung pwedeng apekto sa atin kapag ito ay nakokontrol natin. So, madalas, narinig po natin o sinasabi ng mga tao or sa mga tao may mga kausap sa mga kasama niya, pag minsan sinasabi ito sa mga tao na, hey, are you out of your mind? Tinatanong ito, binabanggit o narinig natin o pag minsan, nawawala ka ba sa sarili mo? Diba? Pag minsan, pag ang gulo niya kausap. So, siguro may na-encounter po tayong mga taong ganito. Pag minsan, parang na-out of focus siya sa usapan. O pag minsan, pwede nating sabihin, magulo kausap. Amen po. So, maaring may mga bumabagabag sa kanya or mayroon siyang iniisip-isip. Hindi natin alam kung ano yung mga bagay na yun. Yun, naalala ko po sa pagpapatuloy po natin, nabanggit ni Pastora Irish. Totoo po yun. Ang salita ay makapangyarihan. Very powerful po yan at kaya nga ang mga pinag-aaralan po natin regarding sa mga salita na lumalabas sa bibig po natin ay kailangan po nating mag-ingat. Amen po. Pero sabi ko nga po sa pagpapatuloy natin, pero bago lumabas sa bibig natin, nagsisimula muna yung mabuo sa isipan po natin. So hindi lang naman basta-basta kusang lalabas sa bibig po natin yan. Amen po. So magsisimula yung sumagi sa isipan natin, kung ano yung mga entertain natin hanggang sa mamaya, kung ano yung madalas na nasa isipan natin, yun yung pinapaniwalaan natin. At kung ano po yung pinapaniwalaan natin, madalas, ito po yung lumalabas sa bibig po natin. At kapag lumalabas na po ito sa bibig po natin at paulit-ulit, hanggang sa mamaya, ito na yung nagiging prayer po natin, lumalabas madalas sa bibig po natin, hanggang sa mamaya, ito na po yung nagmamanifest sa atin. Hanggang sa mamaya, instead na ang faith mo ay patungkol lang sa Lord, yung lumalabas na sa bibig mo, doon na nabubuo yung pananampalataya mo o yung paniniwala natin. Amen po. So, napakalaga kung paano natin makontrol ang ating isip. Amen po. So, ito po, karamihan, siguro sa iba't ibang mga sitwasyon sa buhay po natin, siyempre hindi nawawala ang problem. At ang problem na ito, depende po yan kung paano ba natin titignan. At ang problema sa ibang tao, maliit. Sa iba naman, malaki. So, depende po ito kung paano po natin tignan. Kung paano po natin i-describe yung problem kapag may mga nakakausap tayong miyembro, may na-encounter tayong mga tao bago natin ipagpipray. So, yung bigat ng nararamdaman nila, o pag minsan naisipan natin parang maliit lang, pero sa kanila talagang mabigat yung problema nila. Pero ito po, yan po yung gawa ng kaaway. From time to time, syempre bibigyan niya tayo ng problema, at yung problemang yun, kapag may pinoproblema tayo, syempre madalas iniisip natin. Amen po. Isip-isip mo yung problema mo, ano kayong gagawin, paano kaya yung solusyon, tatawagan ko na ba si pastor, pupuntahan ko na ba yung mga gulang ko, uuwi na ba ako? Amen po. So, depende po yun kung ano po yung dating sa atin ng mga problema na na-encounter po natin. At syempre, ang problema, kahit na maliit yan, kahit na maliit na problema yung mga na-encounter natin, kapag paulit-ulit nating iniisip, paulit-ulit nating sumasagi sa isipan natin, isip-isip natin, alam niyo po yung problema ay nagiging bundok. Nagiging bundok to the point na yung maliit na problema hanggang sa mamaya,
pwede tayo magkaroon ng doubt. Yan, kakaroon ka na ng doubt, pagdududa, hanggang sa nagkaroon ka na ng takot. At imagine nyo pa, yung maliliit na problema na nasa isip mo lang, hanggang sa na-entertain mo, isip-isip mo na. Kasi pag minsan, wala tayong maisip na solusyon. Kung anong paraan, anong dapat gawin, ayan na, magsisimula ka ng mangamba, magsisimula ka ng magduda. Pagdududahan mo na yung mga advice sa atin ng mga pastor natin, advice sa atin, mga word of God, pag minsan nakakaduda. Hanggang to the point na magkaroon na po tayo ng takot. Kapag takot na po tayo, nandun na po yung pangamba. At kapag nandun na po yung pangamba, ito pag madalas nararanasan po natin, panghihinaan ka na ng loob. So pag pinanghinaan ka ng loob, ayan na, napakahirap na sitwasyon. Parang tingin mo sa paligid mo, parang ito na, wala nang pag-asa. Amen po. So, kapag ito na po yung mga sitwasyon po natin, binubulong ng kaaway sa isipan natin, hanggang sa, ito na, nagmamanifest na, pinanghinaan ka na ng loob, ang tendency po nito, kapag kinausap mo yung tao, kausap mo yung tao sa paligid mo, magulang mo man yan, o nasa ministry ka man, alam niyo po, ang resulta, ito ang gusto-gusto ng kaaway na, na mangyari sa atin. Ang resulta, kapag kausap na natin yung mga tao sa paligid natin, ay puro negative. Puro negative na ang magiging dating o magiging meaning kapag tayo po ay kinakausap. Pag minsan nga, kapag nakikinig na tayo ng mga sermon, lalo na kapag ang tagal mong di naka-attend o first time mo na-meet si ganito, dumalaw si pastor. Yung mga mensahe na pag minsan iaalaw ng Lord na makarating sa atin, negative na ang dating sa atin. Pag minsan, lalo na yung first time kong nag-attend sa Rema, 2003. Yan, tuwing aatin ako noon, dahil hindi pa naman ako ganun ka lalim sa pag nakikinig ng mga teaching, mga sermon. Pagdating ko doon sa church, alam nyo, parang nayayamot agad ako Para bang hindi ako komportable na nandun ako. Kasi feeling ko, that time, si Pastor Boy nagtuturo, bakit parang ako yung pinaparinggan ni Pastor? Bakit parang ako yung parang ako lang ba yung masama rito? Ako lang ba yung So, puro negative ang nasa isip na kasi nga, siguro, that time, maraming distraction sa buhay ko. Kaya nga, ang dating sa akin noon, yung Word of God na instead na maganda para sa atin, ay puro negative. So, bubulungan tayo ng kaaway sa ating isipan, hanggang sa yung pananaw mo, negative na rin. Yung paniniwala po natin, negative na rin. Amen po. So, ang gusto po ng Diyos, syempre, hindi ko alam paano ba natin makokontrol yung isipan natin in order na makatulong po sa atin. Alam niyo po, nalala ko po, kapag yung time na na-encounter po natin na yung bulong ng kaaway, syempre, bubulungan tayo ng kaaway sa isipan natin. Yan po yung parang pinaka-input ng yung output po, is yung mga lumalabas sa bibig po natin. So, depende yan kung ano yung iisip-isipan natin, hanggang sa pinaniniwalaan natin, o gusto na ng laman natin, hanggang sa mamaya, pwede tayong maposes ng kaaway. So, depende sa mga gustuhin nating iposes sa atin ng sarili natin. Kung maposes ka ng kaaway o maposes po tayo ng Diyos. Pero dito po, mahirap talagang makapag-focus. Amen po. Kapag polluted na yung isipan po natin. Lalo na tayo po na kasamahan ko po na ministry, naglilingkod po sa Panginoon. Napakahirap mag-focus kapag magulo na yung isipan po natin. Pag minsan, papayuhan ka ng leader mo, papayuhan ka ng kapwa mo, pag minsan papayuhan ka ng misis mo, negative ang dating sa'yo. At lalo na kapag meron pinapagawa ang Lord sa atin, mga panibagong project, panibagong mga mission na pinapagawa sa atin, sa tulong ng Lord, sa paggabay ng mga pastor natin, para bang ang bigat-bigat at napakahirap ng magpatuloy. So yan po yung mga resulta kapag puro negative na yung isipan po natin. At itong topic na ito ay talagang nakakabuhay from time to time kung paano po natin makontrol yung isipan po natin. Hindi ko alam kung paano kontrolin, pero meron pong paraan ng Diyos para makatulong po sa atin at himay-himay natin kung ano ba yung mga dapat nating entertain or i-adapt sa isipan po natin
para hindi po makaapekto sa atin. Alam niyo po, may promise po ang Lord dito sa Isaiah 26 verse 3. Sige, basahin po natin sa Tagalog. Yan, basahin ko po sa inyo. Isaiah 26 verse 3. Panginoon, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan ng taong ang isip ay laging nasa inyo dahil nagtitiwala siya sa inyo. So, alam niyo po, ang nais ng Diyos is makapag-focus po tayo sa Kanya. Ang nais ng Diyos ay magkaroon po tayo ng lubusang pagtitiwala sa Kanya. Saan po? Sa Kanyang mga salita. At syempre, ang maganda po rito, kapag binabanggit niya, gusto niya tayong magkaroon ng tinuturuan tayo ng Diyos na yung isipan po natin ay makapag-focus tayo sa Kanya upang magkaroon po tayo ng perfect peace. Dito naman po sa English version, basahin ko po sa inyo. Sabayin niyo na lang po ako. 26 verse 3, sabi niya po rito, verse 3, Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stay on thee, because he trusted in thee. So, yung binabanggit niya po dito, kapag nakapokus po tayo sa Kanya, nakapokus po tayo sa Kanyang mga salita, ang sinasabi niya po rito sa promise ng Lord, pwede tayo magkaroon ng perfect peace. Syempre, kapag may peace of mind ka, kalmado ka mag-isip, kalmado yung mga lalabas sa bibig po natin kasi nga Word of God ang ina-adapt natin. Word of God ang ini-entertain natin sa puso't isipan po natin. Alam niyo po, yun po yung binabanggit niya sa English version. Pero alam niyo po, dito sa Hebrew word, yung translation niya po sa ibang version, sabi niya, ang ibig sabihin ng yung perfect peace ay shalom. Wala siyang perfect. Yung peace sa English version ay binabanggit niya sa Hebrew word ay shalom. At ibig sabihin po ng shalom ay sa Hebrew word, hindi lang pala peace ang tinutukoy niya. Imagine nyo po, hindi lang peace ang binabanggit niya sa Hebrew word, may malalim palang ibig sabihin. Binabanggit niya po rito na hindi lang peace. Basahin ko po sa inyo. Sabi niya, pag sinabing shalom, na ibig sabihin na yung peace na galing sa English version, na binabanggit dito sa Hebrew word, sabi niya, shalom, ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng healing, safety, security, healthy, prosperous, wholeness, and completeness to make something whole. So, yan pala ang pwede nating matanggap kapag nakarely po tayo sa Word of God at masyado tayong nakapokus sa Lord. Amen po. Hindi lang basta yung usually nakagawain po natin, di ba, na magkaroon tayo ng parang sapat na sa atin na yes, may peace ako kasi nga kasama natin ng Lord, pinangawakan natin ng promise ng Lord. So, pag minsan, di ba, parang sapat na sa atin yung word na peace. Pero sa kabilang part, may malalim pala na meaning. So, hindi lang pala yun yung gustong ibigay sa atin ng Lord. Amen po. So, ulitin ko po, sabi niya, pwede ka magkaroon ng peace, safety, security, healthy, prosperous, wholeness, completeness to make something whole. So, yan po ang pwedeng nating kuha at ibigay sa atin ng Diyos kung laging ang isipan natin ay nakarely sa Word of God. So, yan po ang kagandahan kapag kontrolado mo ang isip mo. So, yan po ang binibigay ng Diyos sa atin. Magkaroon po tayo ng mga bagay na yan. So, hindi lang po pala peace ang gustong ibigay ng Diyos sa atin. In order na makuha natin yung mga bagay na ito, na binigay na ng Diyos sa atin, is kailangan stay focus lang po tayo sa kanyang mga salita. Amen po. So ito po, dumarating kasi yung time, tayo po ay nag-aaral everyday, nakikinig ng Rhema Pills, nakikinig ng mga sermon outline. Ano niyo po, pag minsan, dumarating yung time yung atake rin ng atake po ng kaaway sa atin. Kasi ang kaaway po natin, siyempre gagawa siya ng paraan para ma-distract po tayo. After nating makinig, nandyan ang mga sari-saring mga distraction sa buhay natin, sa family natin, at sa paligid po natin. Alam nyo po ba, ang laki ng epekto ng environment po natin. Environment, kung ikaw ba'y nasa church, nasa loob, nasa labas, nagtatrabaho, itong environment po natin, ang laking epekto na kung ano yung mga na-adapt or pwede nating
ma-kuha, ma-entertain sa isipan po natin hanggang sa tuluyan na mag-manifest sa atin. So, mahalaga po ito. Naalala niyo po yung binabanggit po nating verse dito sa Romans chapter 12, renewing your mind. Ibig sabihin, mahalaga po dito yung kung sino yung lagi mong kasama, sino yung lagi mong kausap, sino yung lagi mong kakwentuhan. Pag minsan, doon tayo nakaka-adapt ng mga dalawang bagay lang yun, either negative or good na pwedeng makatulong po sa atin. Amen po. Kung ang pinapakinggan po natin negatibong tao, expected mo na natin ay puro negative po ang makukuha po natin dyan. Amen po. So, mahalaga po yung environment. Ano ba yung kinikreate natin? Ano ba yung madalas na ginagawa natin? Ano ba yung mga pinapakinggan po natin? Siguro, kaya pa ulit-ulit na binabanggit ng Lord sa atin sa 1 John 2:15, kung di pa ako nagkakamali, huwag mong ibigin ang mundo at ang mga bagay sa mundo. Yung sino mong umiibig dito, sabi niya, hindi umiibig sa Diyos. So, siguro, paulit-ulit na pinapaiwas sa atin ng Lord kasi nga gusto ng Lord na ito yung maranasan po natin. Magkaroon tayo ng prosperous life, magkaroon tayo ng healthy na pangatawan, magkaroon tayo ng nakaupo natin na gusto ng Diyos yung kompleto po tayo, walang bawas. Amen po. So yan po yung mga bagay na gusto ng Diyos sa atin at ang solusyon ay Word of God. Amen po. So, nalala ko po, nung binabanggit ko po kanina, ang kaaway, sabi niya, bubulungan tayo ng bubulungan. Ang entrance ng kaaway is sa isip. Kasi nga, sa isipan po natin, hindi niya po nababasa yung isipan po natin. At hindi niya po kayang kontrolin kung ano man yung nasa isipan po natin. Kagaya nga nung tinuturo po sa atin pag training, kapag takot ka, dapat wag lalabas sa bibig mo. Dahil hindi naman nababasa ng kaaway yan. Amen po. So, kung ano yung sumasagi sa isip natin, yan yung mga bagay na ini-entertain natin. Kung yan ba'y galing sa kaaway na, galing sa Diyos. So, kapag in-entertain mo yan, saka pa lang naman po magmamanifest yan. So, pipiliin talaga natin kung sino yung mga nakakausap po natin. Siyempre, piliin po natin yung laging related sa Word of God. At kapag Word of God, yan ang nagpapalakas po sa atin. So, pag empty kasi yung isipan po natin, nakakapag-entertain ka ng mga negative thoughts. Amen po. So, from time to time, bubulungan tayo ng kaaway. Siguro, in order na tulungan natin yung sarili po natin na makontrol yung isipan po natin, piliin po natin yung mga ini-entertain po natin. Amen po. At sa madaling salita, wag po nating hayaan na magkaroon tayo ng butas. Amen po. Nalala ko po yung the law of confession related sa tinuturo ni Pastora Irish. Napakalaga po yun. Very powerful talaga yung lumalabas sa bibig. Pero sabi ko nga po, magsisimula yan na kung ano yung mga salita na lumalabas sa bibig po natin, yan ang panghahawakan. Actually, nag-aagawan sila eh. Nag-aagawan yung kaaway between ang mga Mr. Angels ng Lord na from time to time, igagrab nila kung ano yung mga salitang lumalabas sa bibig po natin. So, kailangan po talaga nating mag-iigan. Kung puro mabuti yan, kung puro maganda yan, makakatulong po sa atin. At kung puro negative po ito, magsisimula niya pong sirain yung buhay mo, sirain yung ministry mo, sirain yung relasyon ng pamilya mo, pamilya po natin. So yan, maliit na bagay lang, pero sabi ko nga po, kapag hindi natin naagapan, kapag hindi natin na prevent yung mga bagay na ito, maliliit na bagay na ito, ang laki, parang maliit na sunog, pag napabayaan, lumalaki. So, kailangan, napakalaga, yung lumalabas sa bibig po natin, ingatan po natin, pero sabi ko nga po, magsisimula yan sa isipan po natin. Ingatan po natin yung isip-isip po natin, ano ba yung mga bagay na ito. So, may time na bubulungan tayo ng kaaway, pero maganda rito, may pangontra po tayo. So, kukontrahin natin, kailangan po nating i-rebuke. Amen po. So, may mga time, may mga kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. Amen po. May kanya-kanya po tayong sitwasyon. Hindi natin alam kung paano. Nung camping nga, hindi ko makwento lahat ng mga pagminsan, hanap-hanapin mo yung pastor mo or magulang mo. Pag nakita ko po one time yung camping, nakwento ko po nung nakaraan po ito. Nung nakita ko po si Pastor Boy,
gusto ko, sa dami ng mga bigat ng nararamdaman, ang isa lang nasa isip ko rin, kapag nakita ko po yung taong ito, sabi ko, gusto ko lang siyang mayakap. At nung nayakap ko, nung praise God, glory to God, alam niyo, iyak lang ako ng iyak, na para bang naibsan yung pakaramdam ko na hindi ako nag-iisa. Pinapaalala ng Lord na kaya natin, yung mapagtatagumpay natin lahat ng mga bagay na pinagdadaanan po natin. Amen po. Dito po sa Joel chapter 3 verse 10, may binabanggit niya po sa dito, sabi niya, let the weak say, I am strong. Yan po yung binabanggit niya. Yan ang dapat na, nasa isip natin. Ibig sabihin, kung kaya ni Jesus, ibig sabihin, kaya rin po natin. Amen po. Mapagtatagumpayan po natin ang lahat ng mga sitwasyon po natin. So, maganda po, patuloy po talaga tayong mag-aral kasi hindi natin masasabi lahat kaya na po nating solusyonan, kaya nating mapagtagumpayan. Amen po. So, patuloy po tayo sa pinapagawa ng Diyos sa atin, pero kailangan po nating maging aware sa mga bagay na atake ng kaaway sa atin. Naalala ko po, bago ko po i-close, dito po sa madalas na narinig po natin sa sermon ni Pastor Boy. Alam niyo po, sabi niya po doon, sabi niya, kung titignan mo, iisipin mo kung gaano kalaki ang Diyos. Sabi nga, ulitin ko pa, kung titignan mo, kung iisipin mo, na kung gaano kalaki ang Diyos, yung problema ay liliit at liliit ng pagkaliliit. Isa lang po binabanggit niya po doon, kaya ng Diyos na pagtagumpayan natin ang lahat ng mga problema sa buhay natin, sa mga sitwasyon po natin. Kailangan lang po talaga is magtiwala po tayo. Amen po. So, purihin po ang Panginoon at salamat po sa bawat isa sa mga pinag-aaralan po natin naway makatulong po sa atin, mga paalala po sa atin na ingatan po natin yung mga iniisip po natin. So, in order na makapagtagumpay po natin to, kailangan po natin na rely sa promise ng Lord. So, in order na magkaroon tayo ng perfect peace, magkaroon ng mag-focus po tayo sa Kanya. Amen po. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras pong ito. Salamat o God sa mga paalala mo. Salamat Panginoon o God, tinuturuan mo kami kung ano yung mga dapat namin gawin. Solusyon sa mga problema na akala namin ay mabigat para sa amin. Pero sa tulong mo, sa tulong ng mga salita mo, karoon kami ng pag-asa na pagtatagumpay namin ito. At salamat o God sa mga teaching na ito na may makatulong sa amin spiritually, sa ministry namin Panginoon o God. Salamat Panginoon at ikaw ang siyang may taas sa buhay namin. Salamat o God sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang hapon po sa bawat isa. Happy to serve po.